Mag-aalas 9 alas 9 kagabi. Bago po yan, provisionally dismissed na ng Quezon City Regional Trial Court ang mga kasong illegal recruitment at syndicated large-scale illegal recruitment laban kay Sonza. Ibig pong sabihin, pwede pa ring buhayin ang mga kaso sa loob ng 2 taon kung may bagong dahilan o ebidensya. Yun, ganun po kasimple. Provisional. Ha? Ibig sabihin, pwede pang buhayin. No, kaya ako naniniwala ako etong ginawa kay Jason sa ay harassment. Pinapatahimik 'to. At pwede pang buhayin. So sa madaling salita, sige pinayagan siyang lumabas, sige labas ka. Pero tumahimik ka na. Diyan ka na lang sa kubol mo. Huwag ka na magsasalita, huwag ka na magpo-post sa social media, huwag ka nang kokontra, basta manahimik ka lang, yung kaso mo hindi na babalik. Oh, kasi provisional lang 'yan. Pero pag ikaw ay nagsalita, dumaldal ka pa, kumontra ka pa, may kaso to ulit. Babalik ka sa kulungan. Pili ka, magsasalita ka o babalik ka sa kulungan. Ipit na ipit si Jason sa. Isa pa itong pamamaraan ng pang-iipit para manahimik. Hindi ko lang alam kung mananahimik to si Jason sa. Siyempre, andyan siya ngayon eh. Wala pang statement yan. We'll see. Paglabas nito, kung talagang magbubulgar ng kung ano yan. Pag tumahimik na yan si Jason sa, makita natin. Kasi magsasalita at magsasalita ito. Hindi ito tatahimik. Pero kung wala na siyang sinasabi, tahimik na siya. Pass muna siya for the next 6 years or 5 years. Pinatahimik to. May agreement na yan. Posibleng may agreement na, shut up. Shut up or you go to jail. Inaresto si Zonza sa NAIA Terminal 3 noong July 18 habang papunta sana sa Hong Kong. Sinusubukan pa siyang kunan ng bagong pahayag. Una nang sinabi ng kanyang abogado na hindi alam ni Sonza na may nakabinbin pang libel case laban sa kanya. Hindi alam ni Sonza na may libel case sa kanya. Sino ba naman ang pupunta sa ibang bansa kung alam mong ikaw ay may kaso at meron kang warrant of arrest? Mahuhuli at mahuhuli ka dyan sa immigration. Hindi pwedeng hindi. So, nag-try siyang lumabas ng bansa. Ibig sabihin, hindi niya talaga alam. He is honest na hindi niya talaga alam na meron pala siyang kaso. Sa madaling salita, baka naman ito ay wala talagang kaso. Baka lang biglang binuhay. Alam nyo po, ang daming binubuhay na kaso ngayon. Yung kay Tebes, yung 2019 eh. Di ba? Yung kaso ni Tebes, yung patungkol dito sa Digamo, nawala na nga eh. Bakit? Wala na silang witness. Wala silang ebidensya. Anong pinalit na kaso? Yung 2019. Ganyan po ang nagiging trending ngayon at pattern. Nagsisibalikan yung mga kaso. Same thing with Bantag. Ano bang nangyari kay Bantag? Nung una, hindi makasukasuhan si Bantag. Anong pinaggagawa nila para magmukhang mali sa publiko, sa mata ng publiko si Bantag? Red Horse. Kung ano-anong kaso na wala namang connection kay Percy Lapid. Kaya inimbestigahan si Bantag because of Percy Lapid. Pero anong kinalkal nila? Yung Bucor. Kasi wala silang makakalkal. So anong uso ngayong administrasyon ito? Kalkal ng kaso. Anong kinalkal nila? Yung kabayo, yung sawa, yung hukay, yung mga manok, kung ano-anong hayop ang pinakikialaman nila katapang dyan. Yung pala silang nag-aalaga ng hayop dyan sa Bucor. Isipin mo, wala pang 2 taon nakatakas. Sinong binola ninyo? Yung mga gwardiya dyan, mga veterano yan. Yung mga matatagal dyan, hindi nakatakas. Yung bago, nakatakas. May barilan pa sa loob. Balik ang kubol. Kayo ang nag-aalaga ng hayop dyan, ng animal dyan sa loob. Di ba paulit-ulit? May pattern. Kung ano-anong kaso ang nabubuhay. Naku, delikado po yan. Muntik na nga si Kong Tulfo, di ba? Si Erwin, yung kaso niya nabuhay. Ang daming nabubuhay. Kaninong kaso pa kaya ang mabubuhay? Yung kaso kaya ng mga yung nagpa-import ng mga kush, mabuhay kaya? O yung mga kontra lang ng kontra? Yung mga kritiko ng gobyerno, yan ang nabubuhay ang kaso. Well, abangan natin. Para sa akin, kaabang-abang ang magiging reaction ni Jason sa dalawa lang yan. Puputok yan, magsasalita ng matibay yan. Or, mananahimik na. Ibig sabihin, laylo muna siya. Inipit na, tinakot na, ginipit na. Sinabi raw ng kapwa-akusado ni Sonza na ibinasura na ang kaso. Pero hindi pala kasama si Sonza sa mga pinawalang sala. Isipin mo, binasura na pala dati pa. Kung may kalkal Bucor, may kalkal kaso ngayon. Yan po ang pattern ng gobyerno. Sabi dito, sana kaso ng amo nila buhayin din. Oo. Sana yung kaso ng estate tax mabuhay, no? Yung kaso ng mga kush, yun ang mabuhay.
Si Tansyoko, nainip na. O sana daw matapos na ang term ni Kuting. Ay, oo nga, no? Kung may binubuhay, may pinapatay. Binuhay yung kaso ni Jason ni Tebes at ni Bantag. Pero yung kaso ng smuggling at Okada pinatay. Oh, ganda, no? Thumbnail ko yan. Ang galing, no? Binubuhay ang patay, yung patay, binubuhay ang patay, yung buhay pinapatay. Correct, eksakto. Parang blackmail yan. Kaya kayo ba nagkaroon kayo ng kaibigan nagba-blackmail? Pag meron kayong kaibigan nagba-blackmail, yan po ang taong napakababa ng confidence sa sarili. And most likely, dumadaan yan sa depression. Ang taong nagba-blackmail ay galit sa sarili. Yung kanyang frustration, gusto niyang manakit, kasi siya nasasaktan deep inside. Ganun yun. Galit sa sarili. Frustrated . Yan yung mahihilig mag-blackmail. Dapat masaktan kayo kasi ako nasasaktan din. Kaya ingat-ingat po kayo sa mga taong mababa ang kumpiyansa sa sarili. Mataas ang insecurities. Edna, nagmagic si Kataroha kaya nakalabas. Basa pa tayo dito. Elite Warrior shout out. Sabi ni Al Remahi interior decoration. Coach, nandyan kasi si Boying, hindi tinitingnan ng ebidensya pag kontrapartido, tiyak buhay ang kaso. Excited ako dito kay Jason. Sa abangan natin. Susubaybayan ko po ito si Jason sa Tamura. Grabe ang ginawa nila kay Jason di makatao. Isipin mo yun, ang tagal-tagal mo na palang walang kaso. Kaya pag kritikus ka sa gobyerno, mag-ingat ka ng paglabas ng bansa, baka bigla kang damputin. Walang pasapasabi. Efren Ramos, illegal, buhay, legal, patay. Kailangan dito, yes sir, yes ma'am ka lang para wala kang kaso. Sabi dito ni Tessie, hindi mananahimik yan si Jason I really hope hindi manahimik si Jason Pero, if ever manahimik si Jason hindi ko po siya huhusgahan. Kasi tatandaan po natin na mahirap makulong. No? So, bagamat hindi ako pabor sa kanyang pananahimik, uunawain ko. Kasi warning shot yan sa kanya. Parang putok sa area, pang. The next bullet will go to your brain. Parang ganun po ang ibig niyan sabihin. So, manahimik ka na. Gerald Nose, Coach Oli, hindi naman ako disagree dagdagan ng budget sa Bucor. Kaso, dapat unahin nila ang priority budgetan ng mga farmers para gumanda na ang pagpapalago ng agrikultura sa Pilipinas kaysa sa mga kriminalang inuuna pa. Alam mo, Gerald Nose, I completely agree with you. Ako rin, ako naman naniniwala na kailangan talagang dagdagan ng budget sa Bucor. Yung sa'yo lang, unahin ang mga farmers. Sa akin naman, magpakitang gilas muna sila. Pero may mga dapat unahin bago dagdag budget. Ang nangyayari po kasi, dagdag budget ang priority. Hindi yung pag-ayos ng Bucor. Or tama ka, unahin yung mga farmers. Pero alam mo, hanggat DA Secretary si Marcos, walang mangyayari. May isang taon na yan, inuna ba nila farmers? Hindi. Ang proyekto nila ay angkat at kadiwa. Yan lang. Wala na silang plano. So malabong unahin yung sa farmers. Malabo po. May nakatoka na dyan. At si Marcos nyo nakatoka na dyan. Remember this. Marcos nakatoka sa Department of Agriculture. Boying nakatoka sa Bucor. You do the math. Nabusalan yan, coach, pag nanahimik. Unawain na lang natin, Tessie, ha? Hindi naman ito magpapabayad, Ano lang to? Siyempre, mahirap pa. Ang unawa lang. Total, marami pa naman magiging kritiko. Ang masama kung nabayaran. Kaya lang, kung talagang nakulong, mahirap naman. Sabi, maraming alam si Jay Sonsa tungkol sa mga Marcos, kaya takot sila malaman. Posible, very possible. Mali yan. Natural lang daw ang hoarding mali. Baka sa kanila, pamilya, hoarding ng yaman. Next tayo. Eto. Inmate na edad 70 pataas, kabilang ang tinuturing na pinakamatandang PDL sa bansa na 100 taon na. Ito, ang tandaan na po nito, 100. Tingnan nyo po Hindi naman papakita yung mukha, pero tingnan nyo po yung sitwasyon niya. 100 taon na nakakulong pa. Ang sitwasyon niya at iba pa, alamin sa eksklusibong pagtutok ni Salim Alasna. Siksikan at tabi-tabing natutulog sa lapag. Ganito magpahinga ang mga babaeng PDL ng Therapeutic Community Dorm ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ang dorm na may 110 na kama lang, tinutuluyan ng 331 na PDL. Ang iba nga, hanggang sa may hagdanan na natutulog. Mas maayos ng kaunti ang sitwasyon sa Dorm 10. Walang natutulog sa lapag, pero may ilan na nagtatabi sa isang kama. 194 ang PDL dito. 66 sa kanila, mga matatanda.
Pagising sa Isa sa kanila si Mamang, 100 taong gulang. Tandaan nyo po ha, kaya inuulit-ulit ko 100 taong gulang. Siya ang tinuturing na pinakamatandang PDL sa bansa. Hindi na makalakad, hirap nang makakita at mahina na ang pandinig. Pagbebenta ng droga noong 2012 ang dahilan. Yan. Pagbebenta ng droga ang kanyang kaya siya nakulong noong 2012. So that was 11 years ago. Compute po tayo. Tingnan nyo kung tama yung aking computation. 100 years old siya ngayon. Minus 11 years kasi nung 2012 siya nakulong, nahuli at nakulong sa pagbebenta ng droga. 2011, 2012, 11 years ago. So ibig sabihin, 89, nagbebenta pa siya ng droga. Grabe, no? O pagpalagay natin, sabihin na lang natin, 9 na taon, yung kaso niya bago siya nahatulan. Hindi natin alam kung anong talagang detalye, no? Pero ibig sabihin, more or less 80 to 90 years old, nagbebenta pa siya ng droga. Ang lupit no? Oo. So, hindi rin natin malaman ano ba talaga dapat Pag matanda ba dapat ay pakawalan na. Kaya lang may danger pa rin. Ha? Halimbawa ay 80 years old na nakakapagbenta pa ng droga. Delikado yun. Kaya kailangan po dito ng masusing pag-aaral. Ano ang dapat gagawin pag sobrang tanda na? Ako, ang nakikita ko rito, wala po sa edad. Siguro, nandoon sa sa kakayanan. Kung yung ali nga, si Lola nga ay yung nakakulong na yan 90, nakakapagbenta pa ng droga. So, ibig sabihin, malakas pa siya that time. So, dapat siguro wala sa edad. Kung malakas, kailangan nasa loob pa. Pero kung talagang wala ng kakayanan, talagang bulag na, hindi na makatayo ng kama, dapat siguro i-release na para naman makapiling ang pamilya. Pero kung magiging danger pa rin sa society, ano pong edad niyan? Malay natin kung 90 nga yan, malakas pa. Mahirap. Kung bakit siya Tama naman si Lea Okada. Ang ganda ng pasok mo Bakit si Imelda hindi kinulong? Tama. Oo nga no. nakakulong sa maximum security compound. gusto ko na po anak Pero ito siguro kailangan ng kita naman Medyo talagang mahina na. Siguro naman ay hindi na ito babalik sa pagbebenta ng droga. Wala nang kakayanan. Siguro dapat pakawalan na. para makita ko na makapiling ko ng mga mahal sa buhay na matagal ko na silang hindi nakita. Mga kabrigada na ang kumakalinga sa kanya. Dadasal po kami lahat talaga na sana sa ganitong mga edad po, sana mapalaya na po ng presidente natin. Hindi naman po lahat ng nakakulong is may kasalanan. At hindi naman po lahat na nakakulong is masama. May mga pagbabago din naman po yan. Bukod kay Mamang, mahigit 300 pa ang mga elderly o edad 70 pataas sa 3,286 na PDLs sa CIW. 15 naman ang terminally ill o may mga malubhang karamdaman. Pinoproseso na raw ang mga papel nila paakyat ng Bureau of Pardons Siguro and yung Parole. ganun, yung malulubhan ng talagang malala na yung sakit, pakawalan na yun. Makapiling muna yung kanilang pamilya kasi wala na yan. Wala na sigurong danger sa society. So gusto po namin silang palayain, kaso nga lang meron po tayong prosesong sinusunod. Marami kasi dyan pumapasok sa CIW or sa Bureau of Corrections na matanda na. Tapos yung penalty nila ay life, reclusion, tapos meron tayong heinous crime law. Hindi po talaga ganun kadali mag-process ng... Naiintindihan ko po si ate Kasi siyempre nasa batas Nasa batas yun, no? Pero ang presidente naman ay may kakayanang magpardon. Ewan ko lang, baka natutulog. Checkin niya na lang siguro kung talaga may kakayanan pa. documents. Ganito rin ang sitwasyon sa Bilibid. Sa datos ng Bureau of Corrections, halos 2,000 ang edad 70 pataas ang binabantayan dahil sa kanilang mga karamdaman. Kung ang Justice Secretary ang tatanungin, payag siyang palayain na ang mga matatanda. Pero may limitasyon. Huwag lang siya sexually oriented crime. Yun po yung hindi natin pwedeng pakawalan kasi salo to talaga at hindi mo pwedeng pauwiin sa bahay kung saan sila nagkasala. Yun. Ito, medyo tama. Ako siguro dito kami nagkasundo ni SOJ. Tama naman. Pagka siguro ang kaso ay tungkol sa rape, yan, sa sexual harassment, hindi ko papaboran kasi mga delikado. Baka mamaya
ang ni-rape niyan yung kanyang anak o yung mga kasambahay or kung bababalikin mo sa bahay, delikado nga naman. No? So kahit may edad na yan, kasi alam nyo naman, di ba? Kahit may edad, nakakagawa pa ng panghahalay. No? Minsan wala sa edad yan eh. Minsan kahit wala ng kakayanan, yung kanilang si Junior, ay andyan naman may paraan yun eh. Ha? So makakapaglapastangan pa rin sila ng mga kababaihan. So hindi rin tama makagawa. At ako'y galit na galit talaga sa ganyan, no? Pagka lalo na yung sariling anak, pinsan, no? Kawawa. Pero dagdagan ko lang yung sinabi ni Boying. Siguro hindi lang yung tungkol sa panghahalay ang dapat wag bigyan ng parol. Para sa akin pati yung patungkol sa droga. Unless talagang katulad ni Lola kanina yung pinakita na sobrang hina na, hindi na kaya magbenta. Pero yung kahit matanda na at kaya pang magbenta, salot po. Alam nyo po, marami siya nang re-rape ay nakadroga. So ang totoong ugat niyan ay droga. Again, hindi naman lahat ha. Meron lang talagang rapist kahit hindi nagdodroga. Pero malaki rin ang porsyento na marami siya nang re-rape. Especially nire-rape yung mga anak, kapamilya, nakadroga po. Salot po. Sir, Boying, dagdagan ko lang po. Sumang-ayon ako sa inyo. Dagdagan ko lang po. Salot ang droga. Sir Boying, salot ang droga sa Pilipinas. So siguro yan mismong, kung ako nga lang masusunod, dapat bitay talaga sa mga droga eh. Yung mga drug lords, bitay talaga dapat dyan. Oo. Bawal tumakbo, bawal kumandidato, bitay agad. Kasi ang daming sinisirang pamilya ng droga. Gusto mong sirain ng pamilya? Yung anak, bigyan mo ng libreng droga. Orasan mo yan. In less than 1 year, sira ang pamilya niyan. Gusto mo makaganti sa mga kaaway mo? Bigyan mo ng libreng droga. Sira ang buhay nun. Ganun po kalupit ang droga. Kaya yan po ang talagang battle cry natin. Galit na galit tayo sa mga durugista. Kaya, naku, kung ako magiging senador, yan ang panukala ko. Drug test sa lahat ng sekretary, sa lahat ng senador, sa lahat ng congressman, sa lahat ng pulis, sa lahat ng presidente, sa lahat ng vice president, drug test. Sa lahat ng mayor, yan ang tunay na salot, drug test. Lea Okada, tatayo pa ba kahit 90 years old na po? Aba, ba't ako tinatanong mo? Anong tingin mo sa akin, Lea Okada, 90 na? Hindi. Joke lang po. Hindi, joke lang po. Hindi, kahit naman hindi tumatayo eh. Ang lalaki kung bastos-bastos. Kahit di pa natayo yan, maraming paraan. Di ba? May kantang, I have 2 hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. O, di ba? Cesar Lube sabi, Lea Okada, oo, basta may robust. O. Ayan, di ba kay Tulfo yung robust? Ano niya yan eh. Di ba kay ano yan? Yung sponsor niya yan, di ba? Robust, tama ba? Pero seriously, ha? Di ba, Lea Okada, ang dami naman nakakabastos eh, kahit ano. Pero, seriously, yung droga, delikado. So, kahit anong edad yan, basta malakas pa ha, yung nakakatayo pa mag-isa sa kama, nakakalakad pa. Pero kung hindi na makatayo mag-isa sa kama, hindi na nga makapag-CR mag-isa, siguro pwede nang ipardon ng presidente. Pero andun ang kailangan pag-iingat. Kaya alam mo, nakakatakot, no? Yang sa Bucor, may kwento ko lang. Pag nakabalik ang droga sa Bucor, gaya ng sinasabi ni Kong Tulfo, tapos nauuso yung nangyari kay Kataroha na may pinapalabas, hindi maalis sa isipan ko na ang possibility na baka mamaya may nangluluto na ng droga sa loob, tapos may pinapalabas para magbenta. At pag ang droga, tandaan nyo po itong mabuti, ang droga ay nakarating sa kalsada, yari ang ating peace and order. Ang crime rate natin, shoot up, tataas yan. Ang ekonomiya babagsak. Pag mataas ang crime rate, bumabagsak ang economy. Especially pag lulong ang bansa sa droga. Tinanggal na ni PRRD, hopefully hindi tayo bumalik doon.